to Miss Kwang. Okay. Okay, so actually pre-selected na po ito. Pre-selected na po yung mga participants dahil we really felt the happiness and the love they have for Changi. Okay. Alright, so may we call on our first participant to please proceed here in front of the stage for the first question. Linda Walker, oh my God! Linda Walker! Look at me! Hello. What's your name? John Raval. John Raval. Yes, okay. First question po. So I have a first question, John Ife. How do you think good education gives young people the power to overcome hard times and build a better future? 首先，我觉得教育良好的教育，它可以分两点来说，一个是从内心，还有一个是从能力。Okay, so what she said was good education is in two parts. She said there's two parts of good education. First is really knowing it by heart, and second po, yung nagsisikap po talaga. 对，从内心来讲说，如果说一个人有足够的知识储备，他的内心就是非常的富足，精神世界是非常的开阔。有没有碰到生活中碰到任何挫折，他会因为自己的情绪的内心自己的有知识储备之后，他会遇到挫折的时候，他就会很积极的去对过去。然后，如果从能力上，再说从能力上来说，如果拥有很多的知识储备的话，他在比如说工作上或者是生活学习中，他都会做到一个很好的成就。So pinaka-importante po sa kanya ay ang emotional stability at ang pagsisikap. Kung may emotional stability ang isang tao at talagang nag-aaral siya ng mabuti at maging matalino, kung mag-face ko siya ng mga challenges sa kinabukasan o maraming mga problema, hindi siya mag-give up. Kaya tuluyin dahil alam niya na stable po siya sa pag-iisip at marami rin siyang natutunan. So yan po yung message na nais ni Linda Walker na i-share ko sa inyo. My name is Regine and I am the president of Beauty Spark. It's been Can I share that? OK，这位学生呢，他其实刚考试完，然后呢他就过来特别来迎接你。 Right. First question for today is about what do you think it's important or valuable for students to build their own knowledge for intellect instead of maybe looking for easy shortcuts in life. 对于你的这个问题，我想说的是，捷径它本身就是一种急于求成，为了快速达到终点和目的的这种。 早开始才能一步一个脚印走到属于自己的位置，而且这样的一步一个脚印去做属于自己的事情的时候，对于自己内心来说也是非常有安全感的。 So, sinabi po ni Miss Linda Walker ay, mahirap po talaga kung shortcut po yung ginagamit. Dapat po, from the heart, talagang alam niyo po kung ano yung natutunan ninyo. So, sa Chinese, sinasabi na yung paa daw, dapat na sa floor. So, yun po yung ano, dapat stay grounded. Alam niyo po kung ano yung gusto niyo pong sabihin, naging matalino. So, yan po. So, mahirap po talaga pag shortcut lang yung ginagawa natin. Linda Walker, and I just want to share that I just received an email that stipulating that I finally graduated this school year. So the question was, so what advice can you give to students who feel overwhelmed by schoolwork and exams? How can you stay motivated and keep learning? 在学习上不要给自己设立一个太远大的，就是一个只是分数的那种目标。
如说三个一小成就，然后第二个小成就，第三个小成就，就像我们刚才上一个问题说的，如果一个小女孩然后去完成那个最终的分数，然后就是如果说自己出现问题之后，可以及时去找医生或者是父母、老师的帮助。我觉得这个是非常重要的，因为一个人没有身体健康的话，他是没有办法完成任何的工作或者学业。如果说学习累的话，可以比如说出去跑步，或者是看窗外的景色，去散散步啊什么的，都很蛮好。So, dalawa po ang shinare ni Miss Linda Walker. So, yung una po ay dapat step by step po. So, don't set a very high standard. Let's score ninyo, for example, super high standard. Dapat lang na step by step lang yung ginagawa. Tapos, ang pangalawa po ay kapag may problema talaga, kailangan daw hanapin ang doktor o teacher, mga magulang, para po alam mo yung problema. Kasi, ang health po natin, kailangan talaga natin maalagaan. At nagbigay po siya ng mga advice. Ang advice po kapag nag-stress po tayo, pwede po tayo mag-jogging or pwede rin mag-check ng mga magagandang views para po maganda ang ating feel. Hello. Can you please move forward? We cannot hear you. Lakasan po yung boses po ninyo. Salamat po. Hello, my name is Ayesha Hu. 我是可以斯，在江南州田底下。So my question is, what actionable daily habits help motivated students overcome procrastination and maintain a consistent study? Malakas po sobrang boses ninyo. Sabi ko yung alright.有一个心理现象，因为我发现我小的时候学习，上高中的时候也会发现一个心理现象，就是我在考试的前一天晚上，我会非常的焦虑，就是焦虑到睡不着觉，就想明天要考试，怎么办？但是其实我觉得学习现在积累，其实每天上课或者说做作业的时候，这些都是积累。其实焦虑它带来不了任何的好的事情。Okay, so sinabi po ni Ms. Chongmei ay naniniwala po siya na kailangan iniipon po ang edukasyon ng mga naaaral po ninyo. Dahil nung nasa high school pa siya, nung isang araw na magkakaroon siya ng exam bukas, sobrang na-stress siya, talagang hindi rin siya makatulog dahil yun nga, parang nagpo-procrastinate din. So, ang advice ko niya sa ating lahat, especially sa mga estudyante ay huwag po tayo mag-procrastinate. Dapat lahat ng mga natututo niyo sa school, everyday mga lessons, kailangan aralin niyo ng mabuti. Huwag po yung bukas mag-exam na, biglaan, mag-aaral lang po kayo ngayon. Oh my goodness, I know this person. Kashi Deng, studying the content creator. Ladies and gentlemen, this is Evan Tan! TikToker, TikTok star! Wow, 他是在菲律宾北音特别出名的一个网红，对，叫 Evan Tan。我知道，因为我跟他有拍过视频。Talaga? Okay, so sinabi po ni Miss Linda Walker na kilala po niya si Evan. Dahil sa TikTok, 在 Instagram 上面，我有照片。 Oh, okay. Kilala pa rin niya si Evan. Kinagin po siya sa Instagram. Oo, tapos gumawa din po sila ng video. Wow, ang galing talaga. Alright, so, okay, Mr. Evan, can you please share your question? Hi, so what is the biggest lesson you learned about playing as Linda Walker? Um, 首先我能接到这个剧本，真金他是学霸，
能试着呢，希望是我的一个荣幸，因为我发现，我养了它之后，首先是我确实获得了很多工作机会，第二就是，我们希望他这个人的内核，他是非常稳定的，而且呢，他是我们就是可能现在这个年纪的人，少有的情绪稳定，情绪稳定的人。所以我觉得这方面是我特别值得向他学习的。然后再加上他确实一直都是那种很要强、很不服输的性格，他也是那种从小的城市，然后一个脚印到达了自己想要去的青岛。因为这个整个故事都非常励志，就是在我可能自己情绪稳定的时候，就突然想到，我之前演的这个人，我觉得突然就觉得生活中任何的什么挫折啊、小的一些不开心的事情，其实都能很快的就跳出来。因为我就想到了，如果我真的是他，可能我当下会怎么想、怎么去做。So malaki po ang takeaway niya bilang si Linda Walker. Marami rin siya natutunan bilang si Linda Walker. So first po, nung naging Linda Walker po siya, it opened to many of the job opportunities. So maraming oportunidad ang natatanggap niya. Pero naalala rin niya na si Linda Walker daw ay isang bata, ay isang mag-aral na hindi sumusuko. Hindi siya sumusuko, nag-aaral po ng mabuti siya palagi. So yun po, kasi minsan po, si Miss Shangin Faye, naging nasa-stress siya sa mga ginagawa niya, may mga problema rin siya minsan sa buhay. So kapag iniisip niya na si Linda Walker siya, o iisipin yung role na si Linda Walker, hindi niya siya, paano kaya iisipin ni Linda Walker? Ano po yung gagawin ni Linda Walker? So si Linda Walker, ang gagawin niya ay magsisikap lang at hindi siya susuko. And with that, nagbibigay ng peace of mind yung thought na yun bilang si Linda Walker. Guys, may secret po tayo. May surpresa po tayo kay Linda Walker. Shh! Okay? June 13 po, kaarawan niya. So, bibigyan natin po siya ng cake at bouquet. Okay? So, lahat-lahat tayo mag-sing po tayo ng alam niyo na kung ano yung kakantahin natin. Alright? 张云飞，我们今天有一个很大的惊喜想给你。Ladies and gentlemen, in 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to you， 祝你生日快乐。13, so talagang susunod natin po ang birthday niya. And here we have Richard Juan. Former PBB star and Itbulaga host, and of course content creator and entrepreneur, and also a very well-known actor. 祝你生日快乐！ Yan po ang Chinese. 祝你生日快乐. Everybody, can we see that? Aralin natin ang happy birthday sa Mandarin naman. Okay. Let's take a little moment for a wish. OK. 张颖飞，你知道吗？今天呢，不只是你是Linda Walker，我们菲律宾还有一个Linda Walker。Okay, so kanina po, kumanta siya kanina with hindi po siya kumanta, kakanta pala, alright? Kasi kanina po, yung song is about friendship. So right now, i-acapella po niya. Okay, so, kakanta na po si Linda Walker, so ready na po yung notes niyo. Okay, and ladies and gentlemen, and 3, 2, 1. 朋友一生一起走，那些日子不再有一句话，一辈子一生情，一杯酒。Okay, thank you. Magaling po ba si Linda?
Bang. Alright, thank you so much. So, Linda Walker will be going now. So, once again, can we give her a very